Paghahanda para sa 2024 Paris Olympics at update sa mga Pilipinong atleta, ating alamin kasama si Tagaytay City Mayor Abraham Bambol Tolentino, ang Pangulo ng Philippine Olympic Committee. Mayor Tolentino, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asek and Nina. Yes po. Tanghali po sa inyo. Yes po, Mayor. Una po sa lahat, kumusta na po ang paghahanda ng Team Pilipinas para sa nalalapit na 2024 Paris Olympics? Mula po sa anong mga sports ang sasalihan ng ating bansa? Well, as of today, meron na po tayong 12 na nag-qualify. Okay? Yan, si Samantha, fencing, rowing, of course, EJ, 3 from gymnastics, and 3 from boxing, and again 3 from weightlifting. So, nag-aantay pa po tayo. We're expecting, God willing, we're still praying and expecting na madadagdagan pa for sure. And ang ano ko po, ang kutob ko ay mas marami pang madadagdag sa nag-qualify po. Doon po sa balak yung idagdag, sir, ano pa pong mga sports yung maaaring madagdag ng mga atleta natin para po sa Paris Olympics? Yeah, Nina, this coming end of the month and first week of June, meron pa pong last qualifying event for boxing. So may nakasalang po tayong 4, kahit medyo masikip, pero malalakas po yung pangbato natin doon. Meron pa pong golf. Pasok na po ang isa doon. Hindi lang po ina-announce. So, meron pang reserve na 2. Meron pong cycling, mountain bike, and BMX. Meron pa pong, ang pinakamarami po sa athletics, manggagaling. Doon po sa mga takbuhan, sa mga long jump. Aside from nag-qualify na kay EJ sa pole vault. Meron pa pong 2 sure na aquatics, swimming. So, skateboarding also, inaasahan pa natin isa. At saka po judo, inaasahan pa natin isa. So, pag pinotal nyo po yun, talagang more than 12 pa po ang baka pumasok halimbawa na may dagdag. So, with that, we'll be beating the Tokyo Olympics na 19 po yung atleta natin na nag-qualify. So, this will be one of the biggest since 1950s, so 1956 Olympics. Okay, so that's good to know, no, sir, na sana more than 20 ang mapadala natin sa Paris Olympics. Correct. Alright, base po sa huling report, ang mga Pinoy athletes daw po na sasabak sa Paris Olympics ay magsasagawa ng kanilang mga pagsasanay sa METS Training Camp. Tuloy na din po ba ito at kailan naman po inaasahan ang pag-alis nila para po sa training na ito? Tuloy po yan, Asek, Nina. Matagal po namin pinagplanuhan yan since last year. Nag-scout po kami ng pwedeng saan mag-training camp. So, nakakuha po tayo 1 month before the games. Meron na po tayong venue. Nandun na po lahat. Sports lab, sports clinic, even lahat po ng kailangan, equipments. Kung ano po yung gagamitin equipment sa Olympics, sila rin po mag-procure. No? Parang naging programa po yun ng isang city sa France na nag-a-attract kung sino may gustong mag-training po doon. It was sponsored by, subsidized by La Moselle, but locally it's sponsored by some private stakeholders. So dito, kasama na rin po ang Philippine Sports Commission. So first time po natin magkakaroon ng training camp before Olympics. Nandun na po yung acclimatation, lahat, para masanay na lahat sa para ding agriculture yan. No? Para ding sa mga cattles natin, kailangan masanay muna sa weather and everything. First time na po gagawin since 1924 na sumali po tayo. We are celebrating 100 years of participation in Olympics.
since 1924. No? Yun nga po yung na-research ko na kung nagkataon lang siguro na maaga dumating yung first Olympia natin noong 1924, si David Nepomuceno. He arrived in Paris, in France, 33 days. 1 week before Olympics, 33 days siya nag-travel by boat. Nagbangka po yun, papuntang Hong Kong, Manila, Hong Kong, then Hong Kong to Vietnam, then Vietnam to France, steamboat. So, number 1 po siya sa Asia. After his event, number 4 po siya. So, talagang hindi lang nakapag-practice. Up to yung layover o stopover ng barko, tsaka lang tumatakbo sa ground. Ganun po naging istorya. So, ngayon, after 100 years, same. France din po ang venue. Meron po tayong training camp. Lahat po sila nandoon, and that will be a good preparation for all of their games. Mayor, sa lahat po ng mga sports na sasalihan ng ating mga Pinoy athletes, para po sa inyo, saan po nangunguna ang Team Pilipinas? Lahat po yan, yung mag-qualify lang, napakalaking karangalan or achievement ng qualify na. Pero yes, of course, realistically, malakas po tayo sa boxing, gymnastics, and of course, si EJ sa pole vault as being number 2 in the world. Dahil ilang taon na siyang number 2 in the world, hindi po nasisira yun. So, yun po ang mga podium hopefuls po natin. Mayor, may napili na po ba tayo kung sino ang magiging flag bearer ng Team Pilipinas sa opening ceremony ng Paris Olympics? Napakagaling ng tanong mo niya. Meron na kaming naka-line up pero hindi ko po sinasabi, dinidivulge until matapos po lahat yung qualifying. Kung sino magka-qualify. Kasi nakadepende rin po yan dun sa ibang magka-qualify. Dahil kailangan po yung flag bearer. So, of course, kasama rin sa delegation as qualified athletes. So, I think with that statement, meron ng clue ng ating pong qualifying. Mayor, on another topic naman po, hingi naman po kami ng update sa turismo ng inyong lungsod. Kumusta po ito ngayon sa kabila ng naidulot na init ng panahon ng El Nino? Well, hindi masyado kaming ganun kainit. Kaya maganda po yung pasok ng turista. Ang Tagaytay naman po kasi is a tourist-driven economy. Ang nagiging problema lang po namin, to tell you frankly, with our kasama nating government agency. Every time, why is it? Lahat na po, yun ang tanong sa akin ng mga mamamayan at saka ng mga stakeholders dito, especially the Tourism Council. Why is it every weekend naman, naglalabas naman to si Vivox ng alert or what? Nakaka-apekto po sa amin kahit hindi naman po, wala naman po epekto sa Tagaytay. Mas pinapanood pa nga po ng turista, pero naglalayasan every time na may alert, suminaw ng konti, etc. Ang hirap po magpabalik ng turista, etc. So, yun lang po ang aming panawagan din sa Vivox. Mayor, kumusta po yung... Pero pag-hinay-hinay naman dahil we are a tourist-driven economy. Ang dami po talaga ng turista, no? Hirap maka-recover. So, yun po ang aming saloobin sa issue nito. Actually, Mayor, ako, my family, personally, we love going to Tagaytay. We go there a lot when we can. Ang tinitiis po namin yung traffic, Mayor. Paano po ba maaayos yung traffic na yan para lalo pa na kaming ganahan na pumunta dyan po sa Tagaytay? Malapit na po. There are many bypasses new bypasses na nabuksan. So, kaya ko nga pong pumunta ng Alfonso and Nasugbu without passing Tagaytay.
Kaya kung pumunta sa eastern side, highlands and other tourist areas without passing center. Meron na pong mga inopen na bypasses. Talaga lang kung meron pang ginagawa na ongoing flyover, kaya medyo na-apektuhan ng traffic ng konti, Kailan pero po? meron pong reroute roads yan. So, Kailan po matatapos? meron pa tayong inaantay na isang major highway, yung pong padugtong ng Calax going to Nasugbo. That will also boost and ease the traffic of Tagaytay. But of course, the more traffic, talagang hindi namin mapigilan ng dami ng taong pumupunta, whether it's for culinary or food tourism or sports tourism. So, talaga pong they love Tagaytay. Dahil malamig po, hanggang ngayon po, hindi naman po ganun kainitan. Malamig po at maganda po ang panahon. Kailan po matatapos, Mayor, yung flyover? I think it's a DPWH project. So, the target, of course, will be this year. This year, okay. Mayor, mensahe nyo na lang po para sa mga taga-suporta ng Team Pilipinas para sa darating na 2024 Paris Olympics. Well, of course, keep on supporting and keep on praying. Tagaytay is really a religious city. We have 90 plus seminaries and convents. So, pagdasal po natin ang ating mga atleta. Adagdagan pa yung kung mag-qualify. At of course, after that, maging successful naman ang ating pong campaign. Let's pray that we can beat the previous records in Tokyo Olympics. And God willing, with your help and support, we can deliver. And I'm confident of that. Yes po. Maraming salamat po sa inyong oras, Tagaytay City Mayor Abraham Bambol Tolentino, ang Pangulo ng Philippine Olympic Committee. Maraming salamat po at magandang tanghali.